Hello guys, gabay muna tayo. Ayan. For all signs, ayan. Simula tayo kay para maiba-iba naman rotation kasi yung iba baka nagtatampo. Unahin ko muna air signs and then susunod water, tapos earth. Pinakakulelat naman ngayon si fire. Okay? Para walang samaan ng loob na sasabihin nyo, laging kulelat yung mga water. Kasi sa arrangement talaga nauuna naman yun. Fire. Oo. Okay? Ayan, yun yung gabay nyo. Ano yung mga dapat nyong malaman. Maraming salamat. At kung bago po kayo dito, syempre, don't forget to like, follow, or subscribe. Sa mga datihan na, thank you so much sa inyong pagsubaybay at sa matagal ng pagsuporta. Syempre, shoutout natin yung mga channel members natin or kaya page subscriber. Syempre, hindi ko na isahin yung mga pangalan nyo. Hihingalin ako sa dami niyan. Abangan nyo na lang siguro yung mga names nyo. Naka-flex naman to sa reading natin. Either umpisa or dulo. Mga gusto mag-avail ng personal reading, dumiretso kayo sa aking FB page. Kung mag-i-inquire kayo, mag-book. Tandaan nyo, hindi ako mag-PPM sa inyo pag may mga ganon, yon, fake, mga impostor, okay? Gemini, anong meron? Anong meron sa inyo? Moon card, energy ng Pisces, tsaka Hangman. Okay, mukhang may sumusurrender na sa laban dito. Parang may energy ng talunan or yung parang ayaw na, pagod na, ayaw na ng mga alitan, samaan ng loob, away-away, gulo-gulo. Pero ang problema mo kasi dito, Gemini, kahit ayaw mo na, pwedeng hindi ka pa rin tantanan nung taong involved dito o yung party involved, no? Okay. So, parang meron kang mga fears or worries, Gemini, ngayon, nararanasan or mararanasan. Either present energy to past or future, depende kung paano nagre-relate sa inyo. Hindi ko kontrolado yung mga energies, guys, at yung mga buhay-buhay ninyo. Lagi nyong isiksik sa isip nyo na hindi nyo ito personal reading. Kaya hindi ito tugmang-tugma sa buhay ninyo o istorya ninyo. Keep that in mind. Okay? Welcome din dito yung mga cross-watchers or kung alam nyo yung Sun, Moon, Rising, Venus signs nyo, panoorin nyo yung reading ng ibang signs. Ayun na nga. So, may period dito of fear, pagiging emotional, confusion. It seems na you are in the dark, Gemini. So, pwedeng this is your dark times kung may mga nararanasan ka mang ganyan right now or mararanasan pa lang. There is a pause or surrender or letting go with the Hangman. Okay, so sa tingin ko you should surrender kung ano man tong mga fears mo. You should stop being anxious or worrying too much. Kasi hindi rin naman makakatulong ito sa sitwasyon mo. Okay. There is also an enlightenment. Alam naman natin si Hangman, siya yung person na na-enlighten. Something about your leg, Gemini. Kasi parang, ewan ko, nabigyan ng emphasis yung leg dito. Parang nakasabit kasi yung paa ni Hangman. Ayan, either may kinalaman sa iyong leg or sa 2 feet mo or sa isang paa. So, nakikita ko dito, ito is your dawn of enlightenment, no? Mga bagong perspective para sa iyo. Letting go or surrender mo, yan yung mga time na wala kang magagawa. Parang nakagapos kasi si Hangman dito, nakabitin. So, wala siyang magagawa dun sa situation niya but to let the situation unfold.
no? Wala siyang magagawa. Kumbaga, this is a period of non-action, surrendering to the moment, no? Okay, may mga past resentment. So, kung ito yung sinasabi na i-let go mo, yan yung mga away-away, samaan ng loob. So, sa tingin ko, i-let go mo na yung mga galit, samaan ng loob, and mas bubuksan mo yung puso mo na makipag-reconcile, making peace or making amends. Yan. Aquarius and Pisces energy yung lumalabas. Libra. Sun, Moon, Rising, Venus, or Cross-Watcher, Libra. Ano yung mga dapat mo malaman sa ngayon kung kailan mo man mapanood itong reading na ito. Pwedeng past, present, future energy masagap. Hindi mo ito personal reading, Libra, kaya wag kang mag-expect too much na mag-fit ito sa iyong istorya. Pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi. Doon nyo lamang gabay. May lumabas na Leo energy, Pisces energy, strong. O, dalawang Pisces cards. Ego. Ego ng Leo person. Or kung walang Leo, basta meron ditong ego. Ego yung nangingibabaw. Pride, ego. Some of you, pwedeng nawawalan kayo ng hindi kayo nabibigyang credit kung saan deserve ninyo yung credit. O lacking attention. Hindi nyo nakukuha yung attention you deserve. Or becoming unpopular. Parang nawawala na yung spotlight sa'yo. Hindi na ikaw yung paborito. Hindi ka na napapansin. No? Hindi ka na nare-recognize dun sa mga efforts mo. Parang energy na nababaliwala, nadidiscredit sa mga ginagawa ninyo. Yes. Lack of confidence for some of you. Pwedeng nagkakaroon kayo ng mga ganyan, like insecurity. Or you are seeking attention pero hindi naman nyo nakukuha yung attention na yun. Walking away from something with the 8 of Cups. Ano ba itong bagay na ito na inaabandona mo na or you're about to abandon? You are withdrawing yourself from a situation or a relationship. Escapism, para dun sa mga may tinatakasan, iniiwasan. Basta someone who is walking away. Or you walking out of a situation, nag-walk out ka, hindi ko alam. Leaving behind something. Ayan. Yung iba, pwedeng kayo yung iniiwanan dito or kayo yung umaalis. Or pwedeng hindi naman mga tao, yung situation yung tinatalikuran, no? And you have the Moon card which is Pisces, dalawang Pisces energy, Okay, insecurities. May litaw dito. Fears or insecurities. Or pwedeng iba, nako-confuse kayo. Yung iba, pwedeng may mga kinikim-kim na emosyon. Ayan. Next is Aquarius. Ano yung mga dapat mong malaman na Aquarius? Timeless reading naman ito. Kung kailan mo matsyempohan. Sun, Moon, Rising, Venus signs or Cross-Watcher. Huwag masyadong mag-expect sa reading na ito, Aquarius. Hindi mo to personal reading. Hindi ito malamang tutugma 100% sa iyo. Pwedeng past, present, future energy yung masagap dito. Hindi ko kontrolado yung mga energies. Nandito lang ako para basahin sa inyo ano yung mga nakikita ko sa cards na feel ko. Okay? Sagittarius energy. Pisces energy, Taurus or Libra energy. May mga situation siguro, Aquarius, na feeling mo ikaw lang ang gumagawa, kumikilos, or feeling mo may malaking burden para sa iyo, na sa iyo lahat nakasakay, no? Nakadagan itong mga burdens or responsibilities na to.
An energy ng na-o-oppress, nahihirapan, nabibigatan. Yes, carrying the burden. Parang ikaw yung nagdadala ng burden dito, kung ano mang burden yan. Pwedeng na susobrahan ka na ng stress, napapagod, nababurnout. Kung ano man itong tinutukoy ng moon card, hindi ka pwedeng mag-rely dito, pwedeng illusion lang to. Hindi totoo. Okay? Imagination, illusion. Sabihin na natin yung iba dito, meron kayong mga fear or anxiety or emotions na alam mo yun, lumilitaw. Pwedeng yung mga tinatago ninyong feelings or fears, lilitaw yan sa inyo, nagmamanifest sa inyo. It could be secrets with the moon card or something hidden, no? Or something happening na in the background na hindi mo alam kung ano yon. The Empress card is about abundance, nurturing, caring. This is also motherly energy. Baka merong mga mother dyan or mga situations relating to motherhood. Pregnancy also. Okay? Either paparating pa lang yung pregnancy o malapit ng mga anak. Something coming into fruition para sa iyo, Aquarius, no? Meron something na mumuo and malapit ng i-give birth or malapit ng makumpleto. Abundance, yan. This is a card of abundance, feminine energy, parenting, accomplishment, yan. Pwede ring growth or pagiging fertile, yan. Pagiging fertile. Whether sa may kinalaman man yan sa iyo, as a woman, or pagiging fertile ng situation. Pag sinabi nating fertile, ay yun yung matabang lupa na magiging masagana kung tataniman mo. Okay. Cancer. Sun, Moon, Rising, Venus, or Cross Watchers. Pwedeng past, present, future energy masagap dito. Hindi ko kontrolado yung mga energies at hindi mo ito personal reading. Huwag masyadong mag-expect na magtutugma ito sa'yo 100%. Timeless reading kung kailan mo man mapanood. May Leo energy dito at saka Sagittarius energy. Mag-rely ka dito sa mga sa intuition mo, Cancer, kung meron ka na-feel dyan, kung kinukutuban ka about something. And it's best na itago mo na lang muna sa sarili mo yung mga bagay, keep it in private, wag mo munang ipagkalat. Ayan. Yun yung nakikita ko. So, this is a test of strength para sa iyo, Cancer. Kung ano man ito, pwedeng may kakaharapin kang mahirap, challenging. So, ang kailangan mo is inner strength, courage, passion, yung ikaw bilang pagiging strong inside, yun yung kailangan dito na napapaglabanan mo to, ma-overcome mo. Okay, it could also mean, kasi si strength card, minsan kapag may mga tinatry kang i-overcome sa sarili mo, like galit, emotions, no? Kumbaga, tinatry mong i-tame itong side ng sarili mo na ito. Or you're trying to control the situation hanggat kaya mong i-contain yung situation na yan or itong mga nararamdaman mo. This is lack of faith pagdating sa star in reverse. May Aquarius energy. Pwede nga iba sa inyo yan, nawawalan kayo ng pag-asa about something. Siyempre, huwag mawalan ng pag-asa habang may buhay, may pag-asa. Huwag kang magpaka-desperado. Baka iba sa inyo, madali kayong ma-discourage or may situation na magdudulot sa inyo na ganyan, na ma-discourage kayo or ma-feel insecure. Possible na hindi kasi mangyari yung ine-expect mo, no? Scorpio.
Sun, Moon, Rising, Venus, or cross watchers, welcome. Pwedeng past, present, future energy yung ma-detect ng cards. Hindi ko kontrolado yung mga energies ng cards. Huwag kang umasa 100% na tutugma sa'yo to Scorpio kasi hindi mo ito personal reading. Timeless reading ito kung kailan nyo man matsempohan. Regarding personal readings, ayan, diretso na lang kayo sa aking FB page kung balak nyo mag-inquire, mag-book. Kayo po yung magpadala sa akin ng message kasi hindi po ako magme-message sa inyo. Pag may nag-message sa inyo, impostor yon. Okay? Merong Scorpio energy dito. Merong Taurus energy din. Okay, pwedeng may opportunity sa inyo. Pwedeng iba maka-experience kayo ng hindi nyo alam, yung malito. Malito, ma-confuse about something. O pwedeng iba, kailangan ninyo mag-decide, mamili, mag-mini-mini-mini mo kasi parang marami kayong choices, options dito eh. So, gamitin mo yung intuition mo, pakiramdaman mo mabuti. Hindi lahat itong nandito sa harapan mo, yan yung para sa'yo. So, dapat gamitin mo yung discernment mo, yung intuition mo pagdating niya sa bagay na pakiramdaman mo muna mabuti bago ka mamili, mag-decide. And, meron something unexpected darating sa'yo with the Tower. Baka may biglang aberya, may biglang, ewan ko, basta nakakabigla or disaster. Yes, pwedeng mga ganyan. Unexpected, no? So, maganda dito sa Tower card. Pisces. May mga dapat mong malaman ngayon, Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus signs, cross watchers. Timeless reading ito kung kailan mo ito matsempuhan. Hindi ko kontrolado energies. Pwedeng past, present, future energies yung masagap na ito. At huwag kang masyado mag-relay 100% na tutugma sa iyo ito, Pisces, kasi hindi ito personal reading. Pag gusto mag-avail, mag-inquire, personal reading, dumiretso kayo sa aking FB page. Doon kayo mag-inquire. Kayo po yung mag-PM sa akin kasi hindi po ako mauunang mag-PM sa inyo. Pag may naunang mag-PM sa inyo, mag-offer, manghingi ng kung ano-ano, impostor yun, i-block ninyo. Hindi ko po ginagawa yun. Baka yun yung mga nanggagaya sa page ko. Huwag magpa-scam sa mga ganon. Make sure na i-follow nyo lang isa yung legit na FB page ko para hindi kayo madali ng ganon. Meron ka rin Empress. So, pwedeng abundance. Meron kang strength, Leo energy, King of Cups, Pisces energy. So, sabihin mo na, pwedeng may period ng kasaganaan, no? May mga grasya, pagiging enough. Yes, yung iba sa inyo, ma-enjoy ninyo, kayo, splurge, overindulge. Merong pregnancy dito, pwedeng paparating pa lang, pwedeng manganganak na, yan, pwedeng babying paparating sa family. Mga matters relating to motherhood, parenting, yan, pagiging nanay, nanay to anak, anak to nanay. O baka yung iba dito, single parent, single mom. Merong energy dito ng something na inaalagaan and then magbubunga ng maganda para sa iyo. This is an accomplishment, growth, evolution, feminine energy, fertility. Okay? Ngayon, with the strength card, no, there is Leo energy. This is you na okay, so if this is a health problem, nakikita ko makaka-recover ka. Kakayanin mo yan. Or if someone, like a loved one, no, na nagkasakit, so this is a period ng recovery. Or kung hindi ito about health, this is a situation na ma-overcome mo, kakayanin mo. Basta lakasan mo lang yung loob mo, tatagan mo yung sarili mo. Huwag magpadala sa mga emotions. Yan, ito yung kokontrolin mo yung mga urges mo. Ito try mong i-contain minsan yung galit mo. Basta kung paano mo ma-endure yung situation, ma-control, ma-handle. Whether emotions man yung mga pinag-uusapan dito or sitwasyon. This is you na
na natitame mo yan. Natitame mo yung mga dapat mong itame dito sa sitwasyon or sa sarili mo. And King of Cups. Kung person to, sabi dito, this person is emotionally balanced. Meron siyang compassion, very diplomatic, in control of his emotions. Merong balance pagdating sa sa mga emotions niya. This is very caring, supportive, a gentle person. No, kaya niyang i-tolerate lahat. So parang nagre-relate kasi itong strength card is parang about tolerance din. So ayan. Kung this is not a person, pwedeng ito yung mga advice sa'yo regarding a situation na dapat ganyan yung maging approach mo. Or it could be you're dealing with a Pisces. Or kapareho mong Pisces, no? Or ikaw yun. Taurus. Ano yung mga dapat mong malaman, Taurus? This is a timeless reading. Sun, Moon, Rising, Venus, signs, or cross watchers. Hindi ko kontrolado energies, pwedeng past, present, future energies yung masagap ng cards. Huwag ka ring umasa na tutugma 100% sa'yo to, Taurus, kasi hindi mo ito personal reading. Yung mga gustong mag-inquire, mag-avail ng personal reading ko, dumiretso kayo sa aking FB page. Make sure na yung FB page na legit yung pina-follow ninyo. Hindi ako mauunang mag-PM sa inyo, guys. Kaya pag may mga ganon, gamit yung picture ko, pangalan ko, tignan nyo mabuti, baka fake account yun. May gumagaya po ng page ko. Sagittarius energy and Aquarius energy, meron dito. Baka may mga ganyan tao ngayon dito sa sitwasyon mo. Okay, may overload dito, number 10. Overload ng obligasyon, emotions, feeling na umaapaw, nabibigatan, nahihirapan about a situation. O pwedeng mga responsibilities yan, or anything in excess, kung ano man itong in excess to you right now. O pwedeng tambak sa trabaho, no, tambak sa stress, tambak sa bayarin, marami. Ito yung energy na parang ikaw lang yung nagpapasan na itong mga bagay na to right now. So pwedeng nahihirapan ka nga, na overwhelm ka. So ang solution dito is to delegate. Kung may mga tao na pwede mo namang, kumbaga hindi ikaw kailangan lahat-lahat sumalo na ito. Pwedeng may ibang tutulong sa'yo or i-assign mo sila sa mga kanya-kanya nilang responsibility. So, huwag kang magpakabayani dito na ikaw lahat ang aako. Okay? O, pwedeng pasan mo daigdig eh. Ayan, o, ang daming burden. Pwedeng nababurnout ka na, nahihirapan ka. Sun card. O, yung iba dito may magandang simulain. This is a card of success, happiness, para sa iba, positivity, pleasure, pagiging healthy, full of energy, vibrant, no? This is also pertains to celebration, pagiging all is well, or yung mga sitwasyon na mabibigyan ng kaliwanagan with the Sun card. This is a confirmation, this is a yes. Mag-ingat, be on your guard against deceit and concealment. Yung may mga hidden dyan, yung may mga tinatago sa'yo, may mga ginagawang patalikod, hidden agenda or motives. Possible na i-betray ka niya, i-deceive, or parang sneaky energy, getting away with something, no? Palos, tumatakas, pagkatapos ng ginawang ewan ko. If this is an advice, kailangan mong gumawa ng malupit na strategy dito sa situation mo. Okay? Aquarius energy. Virgo. O, Virgo, may lumitaw na Virgo energy, kapareho mo or ikaw yan.
Tapos Taurus or Libra energy meron din. May energy din ng nanay, motherhood, pregnancy. This is abundance, fertility. Or taking care of something, nurturing. Kumbaga meron kang inaalagaan, pinapalago, pinapalaki. Growth ayan, may growth dito. Sabi ko nga parang meron kang inaalagaan dyan at pinapalaki. And then, parang yung kumbaga something na ninonurture mo, tinitake care of mo, inaalagaan mo hanggang ito ay magbunga. This is a period ng indulgence, no? So, sabihin na natin, masagana, very abundant, very fertile ka or yung situation. Ngayon, there is, yes, meron kang something na ma-achieve with the Empress and the World card. Kasi something coming into fruition. Kumbaga, meron something na nagbubunga na in the harvestin mo na yan. So, pwedeng this is harvest time together with the World card. Kasi parang may maa-unlock ka ditong panibagong something, milestone, chapter, ma-achieve, makukumpleto, ma-acquire. Okay? This is a graduation. So, kung meron mang mga bagay na nakumpleto mo na, nabuo mo, yun yung graduation mo, yun yung achievement mo with the World card. And pwedeng may magbubukas na panibagong chapter ng buhay mo. Okay? May maa-unlock ka dyan. Achievement. Okay? Self-worth, pagdating naman dito sa 9 of Pentacles. Okay. Nag-i-struggle ka ba ngayon pagdating sa sarili mo? Like, feeling mo ba nade-desperate ka sa isang situation? So, kailangan mong ibalik yan. Yung self-worth mo. Oo, wag kang, ano ba tawag dito? Yung maging pa-desperado, desperada. Yes, yung iba sa inyo parang may some kind of obsession, pwedeng sa work, pwede rin sa ibang bagay. Or trying to, yung parang meet the standards ng ibang tao, parang trying to fit in na yan. Parang nagiging desperate ka na gagawin mo lang yung lahat para lang matanggap ka nun, or para lang mahalin ka nun, or basta para lang ma-meet mo yung standards or expectations ng tao na yun, or ewan ko kung institution yan. Okay? Capricorn. Capricorn. Ayan. Sun, Moon, Rising, Venus, or Cross Watchers. Timeless reading ito kung kailan mo man ito mapanood, tumaan sa feed mo. Huwag ka masyadong mag-expect na tutugma 100% sa'yo. Hindi mo to personal reading, Capricorn. Hindi ko kontrolado yung mga energies. Pwedeng past, present, future energies yung masagap ng cards. Mga interesado sa personal reading, dumiretso kayo sa FB page ko. Kayo po yung sa akin, message doon kung balak nyo mag-inquire, mag-book. Pag may nag-message na una sa inyo, hindi ako yon. Baka yun yung mga scammer o yung mga gumagaya sa page ko. Scorpio energy, Aries energy, at another Scorpio energy. Strong energy ng Scorpio. Yun lang ibig sabihin nun. Okay. Pwedeng ikaw ay nagiging moody, extra sensitive, or kung meron man tao sa paligid mo, baka si Scorpio na nagiging ganyan. This is also an indication ng parang madidisappoint ka nitong person na to, or madidisappoint ka sa isang sitwasyon na mangyayari. Pwedeng yung iba makaranas ng dito, inggitan or pagiging seloso-selosa, may nagkakaselosan, ayan, insecurities, lumilitaw. Insecurity man ng ibang tao yan o insecurity mo man, Capricorn. Oo, nakikita ko, baka ikaw to, nawawalan ka ng confidence, value sa sarili mo, feeling mo hindi mo kaya yung bagay. Ayan, lakasan mo loob mo, ibalik mo yung confidence mo. Huwag kang ma-insecure, kaya mo yan, yung lagi isipin mo. Meron ding energy ng person dito ng pagiging selfish or possessive kasi may seloso-selosa nga O, nawawala yung self-confidence kaya nagkakaroon ng mga insecurities dito.
Whether ikaw yan or yung person na nakakadeal mo, very problematic, ano? Oh, may period din ng confusion dito. Or na-overwhelm ka dito sa situation mo or sa mga choices available to you. Pwedeng nako-confuse, na-overwhelm. Or pwedeng nabubulag ka netong mga unrealistic expectations or illusions. May mga pampaano rin dito, pampagulo ng isip, pampadivert ng isip. Okay? Distractions yan. Aries. Sun, Moon, Rising, Venus signs or cross watchers. Timeless reading to kung kailan mo to makita, Aries. Kung interesado ka sa personal reading, ikaw ang mag-message sa aking FB page. Hindi ako magme-message una sa'yo. Pag may unang nag-message sa'yo, nangihingi, nag-offer ng kung ano-ano, impostor yon, fake account, o baka scammer yon, hindi ko po gagawin yun. Never, no? Ayan. Hindi ko kontrolado yung mga energies ng cards, kaya kung ano yung masagap dito, pwedeng past, present, future energy. Hindi to 100% tutugma sa'yo, Aries, kasi hindi mo ito personal reading. Keep that in mind. Okay, may Scorpio energy. Merong Sagittarius energy. Ang nakikita ko, pwedeng may bad luck or yung mga sitwasyon na walang improvement or instead na mag-improve, mas maging worse, mas malala. Kung naghihintay ka ng magandang changes, mukhang wala pa. You have no control over the situation with the Wheel of Fortune in reverse. Pwede yung iba sa inyo dito, nire-resist ninyo yung pagbabago. Ayaw ninyo nitong pagbabago na ito. Or this is a negative phase or period. Yung iba dito nagiging irrational, no? Dahil sa inyong emotions, nadadala kayo, nagiging moody. Pwedeng disappointment dahil nga may hindi maganda dito sa Wheel of Fortune mo. Pwedeng malas or hindi mo nakukuha yung magandang outcome. May disappointment. Pwedeng yung iba may mga unrealistic expectations kayo. Pwedeng yung iba nagiging insecure, seloso, selosa. O pwedeng maka-attract ng mga inggitero-inggitera. Ayan. Balansin mo yung emotions mo. Yung sinasabi ni Temperance ko, ikaw pinatutungkulan dito. Yes, kailangan maging kalmado pagdating dito sa sitwasyon na kakaharapin mo. Umasa ka na magiging maigi din ng lahat kung hindi man maganda sa ngayon with the Wheel of Fortune in reverse, no? Ibig sabihin, mag-i-improve din. All you need is patient, maghintay. Okay, pwedeng may mga dito, conflict sa connection, sa relationship, mga hindi nagtutugma, nagka-clash. Magjowa man ito o hindi. Ayan. So, yan yung mga na-pick up ko. Leo. Ay, asa na ba tayo? Aries, Leo. Okay. Leo. Sun, Moon, Rising, Venus, Cross Watchers. Timeless reading kung kailan mo man ito mapanood. Huwag ka umasa 100% na tutugma sa'yo to, Leo. Hindi mo ito personal reading. Hindi ko rin kontrolado yung mga energies dito. Pwedeng masaga, past, present, future energies. Yung mga interesado sa personal reading, dumiretso kayo sa FB page ko. Tandaan ninyo, mag-ingat sa scammer, yung mga gumagaya ng page ko. Hindi ako mauunang mag-message sa inyo para mag-offer or manghingi ng kung ano-ano. Make sure na yung legit page ko yung pina-follow ninyo. Mag-ingat sa mga fake. Yan, yung gumagaya ng page ko. Kasi wala akong magiging pananagutan dyan. Nasa sa pag-iingat nyo yan. Leo energy, meron dito. Sagittarius, meron din. O baka ikaw to or another Leo. Meron ding Gemini, Libra, Aquarius dito. Energy ng anak, child or student. Kung may anak ka na. Or kung student ka, kung ikaw yung anak. Energy ng someone who is very curious or someone who is very nosy, nag-i-spy, masyadong masilip, masyadong marites. Or pwedeng you are just curious about something or someone is very curious sa'yo. Pwedeng yung iba naman to the negative side, nag-i-stalk sila sa'yo, nagiging obsessive, ayan. Someone seeking for answers, no?
O research, yung iba dito, nagre-research kayo, nagka-canvas kayo, nangangalap kayo yung mga impormasyon dyan. So, expect mo na may balita paparating sa iyo. Hindi ko masabi kung good or bad news. Basta someone of your, something, no, na makakapag-ano ng iyong interest. Okay? Makaka-pick ng iyong curiosity. Sabihin na natin. Wow, this is achievement, spotlight, you gaining popularity or attention, the merit you deserve, Leo. This is bringing home good news. So, sabihin na natin may good news nga dahil dito sa dalawang cards na to. Sabihin na natin kung may gagawin ka, maganda yung outcome. May impress mo sila dyan, matutuwa sila sa'yo. There is progress, there is victory. May magandang pagbabalik. Ayan, victorious no? So, expect mo rin na very active, maraming movement dito, pwedeng iba, may travel, biglaan, anything na malapit na asap na paparating sa iyo. Okay. Oo, may mga bagay dito na kailangan mabilis ka, i-grab mo yung opportunity, mag-act ka kaagad, or mga biglaang decision, pwedeng travel by air, oo. Meron ditong mga nagmamanifest na agad-agad, mga mabibilis na bagay, changes o pangyayari. Okay, Leo. Next naman, last but not least is Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Venus, or Cross Watchers. Timeless reading to kung kailan mo to makita, matsempohan. Hindi ko kontrolado yung mga energies na makukuha ko sa cards. Pwedeng past, present, future energy. Hindi mo ito personal reading, Sagittarius. Keep that in mind. Kaya hindi ito 100% tutugma sa iyo. Kung interesado sa personal reading ko, dumiretso sa FB page ko. Kayo po ang mag-message. Tandaan, hindi po ako magme-message sa inyo. Mag-ingat sa mga impostor, fake accounts na gumagaya ng page ko. Huwag magpabiktima. Kung mayroong mag-PPM, mag-friend request sa inyo, hindi yun yung page ko. Page po ako, hindi po ako private account. Okay? Wala po akong pananagutan dyan. Kung mabiktima kayo dyan, kaya make sure na ipina-follow nyo lang yung legit page ko. Wala akong control sa mga gumagaya ng page ko, guys. Maganda, paki-report, paki-block ninyo kung mapatunayan ninyo na fake yun. Okay? May Cancer energy dito. May Aquarius energy. Naku, ang pangit naman ng cards mo. Hindi naman sa ang tsaka talaga eh. Pero tayo magagawa. Real talk tayo dito. Ano yung makita ko, hindi ko isi-sugarcoat. So, nakikita ko dito either at walang pagbabago sa sitwasyon mo or mabaliktad ka, ikaw yung malagay sa alanganing sitwasyon with the Wheel of Fortune in reverse. Or baka mas worse pa yung kalalagyan, pwedeng ganun. Kung magkaroon man ng pagbabago dito is hindi improvement, the opposite, or mas maging worse pa yung kalagayan. Okay, ito yung mga pwedeng bad luck, wala kang control dito sa situation na to. Inaalat, kawalan ng direksyon, kawalan ng progress, hindi nagpatuloy, naudlot, nag-back out with the Chariot. Okay, yan. Ang pangit ng energy pero wala tayong magagawa eh. Meron talaga something dito na hindi pa makakatawid, makaka-move on, hindi pa makakaalis, hindi pa makaka-move forward, hindi pa makakakita ng better na sitwasyon, improvement, or lilipatan. All with these three cards, yun lahat yung tinutukoy nila. So, kung ine-expect mo na mag-i-improve na yung situation, ma-reach mo na yung magandang destination, mag-i-improve na, makakahanap ka na ng magandang lilipatan, hindi pa sa ngayon. May mga bagay pang kailangan mong asikasuhin bago ka makaalis, maka-move forward, no? So, kung travel ito na hindi na matutuloy or hindi pa matutuloy sa ngayon. Okay? Andun ka pa lang sa process eh. So, nakikita ko hindi mo pa ma-reach agad yung goal mo, yung destination mo. Ayan. Ayan, maraming salamat all signs. I hope makatulong sa inyo itong ating reading.
Pa-like and share na lang itong ating reading kung nagustuhan. Take care, God bless. See you all sa susunod nating reading. Babush!